precious fountain, free to all a healing stream, flows from Calvary's mountain. In the cross be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Near the cross a trembling soul, love and mercy found me. There the bright and morning star sheds its beams around me. In the cross be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Near the cross, O Lamb of God, bring its scenes before me. Help me walk from day to day. Isang maulan at malamig na gabi po sa inyong lahat. Yan. Welcome po sa ating Hope Meeting. Tayo po ay una nagpapasalamat sa ating Panginoon sa kanyang pag-iingat sa atin sa buong maghapon na nakalipas. At sa gabi pong ito, yan, magkakasama po muli tayo na may kagalakan na magpupuri po sa ating Panginoong Diyos. Tayo rin po ay makakapakinig ng testimony ng isa nating kapatid kung paano po niya naranasan ang biyaya at habag ng Panginoon. At higit po sa lahat, ay makapakinig po tayo ng kapahayagan ng aral at mga katotohanan mula sa Biblia. Nagpapasalamat din po tayo sa bawat isa na nagpapasa po ng link ng Hope Meeting sa ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan po at katrabaho upang marami po ang maabot ng gawain ito. Bisitahin niyo din po ang ating FB group, ang C4 Hope Meetings, kung nais niyo pong muling balikan at muling pakinggan ang ating mga natapos na gawain. At kung di pa po kayo kabilang sa ating group na ito, mag-join lang po kayo. Yan, paalala po, mamaya po pagkatapos ng mensahe, meron po tayong breakout session. At pagbati po mula sa pamunuan po ng C4 po. Pagpalang gabi po sa inyong lahat. Yan, sa kabila po ng paguraan po sa buong maghapon, nagpapasalamat po tayo sapagkat ang Diyos ang laging gumagabay at nag-iingat sa atin. Ano po? Pagbati po mula sa Christ of Cornerstone Christian Communities. Isa kang kagalakan po sa aming komunidad ang inyong presensya. At maraming salamat po sa ating Panginoon na sa atin po ay nagbibigay ng kalakasan at patnubay sa araw-araw. At dalangin po namin na makasumpo po tayo ng patuloy na kapayapaan at biyaya sa kanyang mga salita na ipapahayag po sa gabing ito. Nawa po mapalakas po tayo sa ating gawain ito, sa ating mga mapapakinggan, at maraming salamat po sa inyong presensya. Lalo na po sa ating mga bisita po sa gabing ito kung meron po. Pagbasa po mula sa aklat ng Hebreo, Kabanata 6, mga talata 18 hanggang 19. Hindi nagbabago at hindi man lang nagsisinungaling ang Diyos. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. Sa pagkakataon pong ito, nais ko pong ibahagi kung ano po ba ang Hope Meeting. Bakit nga po ba tayo nagkakaroon ng ganitong gawain? Ang Hope po stands for Household, Opportunity, Presentation, and Experience. At ang C4 Hope Meeting po ay naglalayo na maibalita ang makapangyarihang pagkilos at mensahe ng Panginoon sa komunidad. May bahagi ang galak na nadarama dahil sa biyaya ng Panginoon. At layunin po na mahamon ang bawat isa na tumugon sa Panginoon at makibahagi sa buhay ng may pagpapahalaga sa Kanya at sa Kanyang kalooban. Inayahan ko po ang bawat isa. Tayo po ay mawad sa Panginoon. Awitin po natin, nagbabalik loob.
kayo ang buhay, kayo ay tunay, nagbabalik loob ang puso ko. Nagpapakumbaba, lumalapit sa iyo, aking kinikilala, pagkukulang ko. Salamat, Panginoon, di niyo binibigay ang nararapat sa akin. Karapat-dapat kayo sambahin. Nagbabalik loob sa inyo, Panginoon. Nagbabalik loob sa pag-ibig niyo. Kayo ang buhay, kayo ay tunay, nagbabalik loob, nagbabalik loob sa inyo, Panginoon. Nagbabalik loob sa pag-ibig niya. Kayo ang buhay, kayo ay tunay, nagbabalik loob ang puso ko. Nagbabalik loob ang puso ko. Nagbabalik loob ang puso ko. Amen. Yan po. At ngayon po, pakinggan po natin ang patotoo ng isa nating kapatid from Naga City po. Asawa po nating Brother Oni na misyonero doon. At ang kanya pong may bahay, Ate Mel Malasarte. At susunod po ito ng handog na awitin ni Ashley Dayan Aguinaldo. Ako po si Imelda Malasarte, mas kilala sa pangalang Ate Mel, 39 years old. Asawa ko po si Brother Onin Malasarte. Biniyayaan ng Panginoon ng 4 na anak. Nagpapasalamat po ako sa oportunidad na maibahagi ang aking patotoo. Mula nung ako ay bata pa, sinasama na ako ng aming kapitbahay sa isang komunidad at uma-attend ako ng Sunday school. Lumaki ako sa pamilya na mahihirap, walang pagkakilala sa Panginoon. Noong ako ay kabataan pa at naintindihan ko na ang salita ng Panginoon, pinagsisihan ko ang aking mga kasalanan, nagtiwala ako sa Panginoon na siya lamang ang tunay na tagapagligtas. Nagpabautismo ako sa Faith Baptist Church ng Itiague, Isabela. Ang aking dalangin noon ng aking mahal sa buhay ay magtiwala sa Panginoon. Salamat sa Panginoon dahil sa kanyang biyaya at habag, sila ay nagtiwala at sumunod sa Panginoon. Salamat sa mga lingkod ng Panginoon para sila ay maabot at patuloy silang naglilingkod sa ating Diyos na buhay. Taong 2001, ako ay nag-ibang bansa. Hindi naging madali ang aking naranasan sa aking unang amo. Naranasan kong walang communication sa aking mga mahal sa buhay ng 6 na buwan. Dahil sa ako ay may binabayaran na salary deduction buwan-buwan,
Isang taon din bago ako nagkaroon ng day off na once a month. Naranasan kong mag-alaga ng matandang lalaki na may kapansanan na hindi naman kasama sa pinirmahan kong kontrata. Muntik na po niya akong pagtangkahan ng hindi maganda, pero lumaban ako as a self-defense. Hanggang sa natapos ko ang 2 taon na kontrata. Sa biyaya at habag ng Panginoon, ako ay nakahanap agad ng mas mabait na amo. Kung gaano kahirap ang trabaho ko sa unang amo ay pinagaan naman ng Lord sa bagong amo ko. Akong dati ay hand wash sa paglalaba. Pagdating sa pangalawang amo ay washing machine na at may dryer pa. May dishwasher na rin. Pinagaan ng Panginoon ang aking trabaho dahil ako ay nagtiwala sa magagawa ng Diyos sa aking buhay. Pinaranas ng Panginoon na ako ay makapasyal sa Europe na kasama ang mga amo at mga alaga ko. Binilang nila ako bilang miyembro ng kanilang pamilya. Hindi naging madali ang naging isang breadwinner sa pamilya para matulungan ang aking kapatid ng nag-aaral at ang aking mga magulang. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nakahanap ako sa Singapore ng komunidad na kung saan ay lalong lumago ang aking spiritual life. Sadyang napakabuti ng ating Panginoon. Di niya ako pinabayaan ng 9 na taon na malayo sa mga mahal sa buhay. Dumanas man ako ng mga pagsubok sa buhay, ngunit mas lalong lumalim ang aking pagkakilala at ugnayan sa Panginoon. Pinagkatiwala ko ang lahat sa Panginoon. Nagkakilala kami ni Onin way back 2007. And magkaibigan na kami ni Onin sa Friendster pa noon. Nagchat-chat na kami paminsan-minsan at nagre-reply lang ako kapag day off ko. Buti na lang at nagkaroon ng Facebook at Messenger. Kaya maayos na yung communication namin at nakaka-video call na kami. October 1, 2010 ay pinuntahan po ako ni Onin sa Singapore para sabihin ang kanyang hangarin at intention at doon na po siya nagtapat at binigay ang engagement ring. Sinagot ko po siya ng yes dahil alam ko at ramdam ko na siya ang sagot ng Panginoon sa aking panalangin. Pinakilala ko po sa kanya ang aking mga kaibigan, pinsan at ka-churchmate. Binalak na po namin ang magpakasal kaya naman sa biyaya at habag ng Panginoon, kinasal po kami noong June 30, 2012. Napakadakila at napakabuti ng ating Panginoon. He sustained all our needs. Noong May 2014 ay nanalangin kami sa nais ng Panginoon at magpasya kaming mag-asawa ng full-time sa ministry. Pero hindi siya madali. Maraming dapat isaalang-alang. Pero sa ECC na kami nakatirang mag-asawa. Kaya malaking tulong sa amin dahil less na sa upa at hanggang ngayon kaming mag-asawa at ang aking pamilya ay magkasama sa paglilingkod sa ating Panginoon. Maraming hamon na dumating subalit ito ay napagtagumpayan dahil sa biyaya at habag ng ating Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa C4 Community at ECC Community. Sa kabila ng mayroon tayong pandemya na kinakaharap, sila ay patuloy sa panalangin at support sa aming pamilya at ministry. Sabi po sa Filipos 4:6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Sa Diyos po ang papuri. Kahit bundok man ng unang pagsubok, hinarap, pinatiyak, nagumagin, at pagsapit mo sa patag, nakita ang aninong halos di mo
at higit pa sa kanyang puso'y ligtas at papayapa. Kung sagot ay di sapat, nariyan siya. Huwag nang magtanong pa, bakit nga ba? Landas na dating Diyos ay alamin. Papanatag ang damdamin, tanaw ng kanyang layunin. May luha man tagumpay ay kakamtin. Kung sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sa dalangin siyang sagot at higit pa sa kanyang puso'y ligtas at papayapa. Kung sagot ay di sapat, nariyan siya. Kung sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sa dalangin siyang sagot at higit pa sa kanyang puso'y ligtas at papayapa. Kung sagot ay di sapat, kung sagot ay di sapat, kung sagot ay di sapat, nariyan siya. Amen. Yan. Salamat sa ating kapatid na Ate Mel na nakatagpo ng tunay na pag-asa sa ating Panginoong Jesus, at maraming salamat din sa ating kapatid na Ate Ashley sa kanyang pag-awit. Ngayon po ay dadako tayo sa pakikinig ng mensahe, recorded message po ng ating mapakinggan ng Kuya Rex. Pero bago muna po yon, pangunahan muna po tayo ng ating Kuya Raymar sa isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, tunay nga po kayo po ang Diyos na mabuti, Diyos na siyang aming kasapatan. Tunay nga pong wala na kaming hahanapin pa. Kayo po ang Diyos na siyang aming kapayapaan, kaaliwan sa oras ng aming kalungkutan. Kayo nga po ang Diyos na mabiyaya, kumakatagpo sa lahat ng aming mga pangangailangan. Kayo po ang Diyos na patuloy na nagtuturo sa amin. Kayo po ang Diyos na tangi naming pag-asa, Panginoon. Sa gabing ito, kami patuloy na dumudulog at humihingi ng tawad sa anumang mga kasalanan na meron kami, Panginoon. Kami po ay patuloy niyong linisin, patuloy niyong itama ang aming mga motibo, ang aming mga puso. Sa gabing ito, nawa po ay patuloy niyo po kaming pangunahan sa aming gawain ito. Nawa po ay maging maayos ang connection ng bawat isa, ang signal, nawa po ay maging malinaw, Panginoon, ang reception. At nawa po ang inyo pong mga salita na aming mapapakinggan, ito'y patuloy na mangusap sa amin, patuloy na bumago ng aming mga puso't isipan at maglagak kami ng pagtitiwala lamang sa inyo, Panginoon. Amin nga pong inilalapit ang mga kapatid namin na ngayon ay dumaraan sa iba't ibang hamon, may karamdaman, kayo nga po magpapagaling. Kayo nga po ang Diyos na manggagamot, kayo nga po ang Diyos na siyang aming tagapagpagaling, Panginoon. Tulungan niyo nga kami, Panginoon, na hindi mangamba at maglagak lamang kami ng pagtitiwala lamang sa iyo, Panginoon. Maging sa problemang pinansyal, kayo nga po ang kakatagpo. Tunay nga kayo ang Diyos na patuloy na nagpapala, umaabot sa aming mga physical needs, Panginoon. Tunay nga po kayo po ang Diyos na may-ari ng lahat.
Tunay nga po kayo ang Diyos na patuloy na kikilos at patuloy na gumagawa sa aming mga buhay. Tunay nga po hindi nyo kami pinababayaan. Maraming salamat nga po, Panginoon. Maging sa aming mga spiritual needs, Panginoon, kayo nga po sapat, hindi po kayo nagbabago. Patuloy nyo kaming tulungan na maglagak talaga ng pagtitiwala sa inyo, Panginoon. Ang aming kaligtasan ay sa inyo lamang po nagmumula. Ang aming pong pagbabago ng aming mga buhay, tunay nga po hindi po namin kayang gawin iyon. Kayo po ang Diyos na siyang kumikilo sa aming mga puso, Panginoon. Dalangin po namin sa gabing ito na patuloy nga po na kayo kumilo sa puso at isip ng bawat isa. Sa aming mapapakinggan na inyong mga salita ay patuloy na ito ay siyang maging tunay sa pag-asa ng bawat isa, Panginoon. Nawa po patuloy namin itong panghawakan, patuloy kaming manalig sa inyong magagawa, Panginoon. Maraming salamat po. At dinadalangin po namin ang gawain ito na maging matagumpay sa pangalan ni Jesus. Amen. Kailangan ng tao na makilala ang nag-iisang tagapagligtas. Alam po niyo, napakaraming hinaharap ng na suliranin ng tao. Meron siya mga kabigatan, meron siya mga naisin sa buhay, meron siya mga kabiguan sa buhay po na ito. Pero ang isang pinakamalaki na kanyang kinakaharap ay yun pong tiyak na kaparusahan para sa isa pong taong makasalanan. At lahat po ng tao ay makasalanan. Lahat po tayo ay makasalanan. Kung kaya nangangailangan po tayo ng pag-asa na magliligtas sa atin, sa ating kalalagayan na ito. At ang tangi nga po na makapagliligtas ay walang iba kundi ang dakilang pastol na sa atin ay tumatawag. At ito po ay ang Panginoong Jesucristo. Siya po ang ating nag-iisang tagapagligtas, wala pong iba, kung paanong kanyang sinabi na siya ang daan, katotohanan at buhay. Wala pong ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay, kundi ang kanya pong pangalan. Siya'y tunay na Diyos, siya po ay tunay na tao, nag-iisang tagapagligtas. At hindi lamang po siya isang dakilang pastol na tumatawag sa atin para maging kabahagi tayo ng kanyang kawan. Siya rin po yung tumitiyak na anuman ang ating pagdaanan bilang siya po ang ating pastol, tayo po ay kanyang kakalingain. Tayo po ay kanyang aalagaan hanggang sa dumating ang pagkakataon na tayo po ay pumiling sa kanya doon sa buhay na walang hanggan. Ang Diyos ay matagumpay at hindi po siya mabibigo. Kung kaya sino man na nagtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo, wala rin pong magiging kabiguan. Ang tanong nga lamang po, kung tayo po ba ay naliwanagan na ng Diyos, tinawag na ng pastol at nagtiwala tayo sa Panginoong Jesucristo. Isang katanungan ngayong gabi para sa bawat isa sa atin, ano po yung pinakapundasyon aral o katotohanan ang inyong pinanghahawakan upang maging matagumpay sa buhay at pamumuhay? Alam po niyo, bawat isang tao ay meron po niyan. Merong natutuhan marahil nung sila po ay mga bata pa na aral, maaaring aral po ito na sa totoo lamang naman ay mali, at hindi ba panghahawakan, o maaaring ito ay isang katotohanan, isang prinsipyo na ginawang gabay para sa pamumuhay. Ang halimbawa po, meron akong narinig, ang sabi po niya, simula pa pagkabata ay kanya pong ginawang panuntunan sa kanya pong buhay ang itinuro ng kanyang mga magulang. Ano daw yon? Na sa lahat daw po ng sandali ay gagawin ang pinakamainam pagdating sa paghubog ng sarili na maabot ang mga pangarap. Huwag kayo kang bibitaw sa kanyang pag-aaral. Sinasabi na mag-aral mabuti, abutin ang mga pangarap, ang trabaho halimbawa na pinakamaganda, makapagbibigay ng magandang kinabukasan ay pagtrabahuhang mabuti sapagkat kinakailangan ang pagpupudyagi para sa mga pinakananais sa buhay po na ito. At ang tanong nga po,
Yun po ba ay talagang nakapagdulot ng katagumpayan sa kanya pong buhay at sa kanyang pamumuhay? Kapag po ba meron tayong ganitong diin na masidhing naisin na abutin ang ating mga pangarap, ay matitiyak ba na tayo po ay magkakaroon ng isang buhay na matagumpay at nasasabing pinagpala? Alam kaya natin na yun talaga ang pinakamabuti para sa atin? O tayo po ay nabibigo dahil minsan ginawa na natin yung ating pinakamainam, pero meron pa nga nagsasabi na narating yung kanilang mga iniisip na magagandang mga kalalagayan. Halimbawa po bagay, yung isang kalalagayan na maganda ang tahanan, maganda ang trabaho, ano ho, pero wala pa rin ng tunay na kapayapaan at kagalakan. Hungkag pa rin ang buhay. Sa atin pong kapanahunan ay kita na po natin yan. Kahit yung mga pinakamayayaman na mga politiko, pinakamayayaman na mga artista at yun po mga atleta, nasa kanila na po ang lahat. Pero sa huli, kulang pa rin. Hanggang sa masumpungan kung ano ang talagang pinakakailangan. Kaya po ngayong gabi, nais ko pong tingnan natin ang pundasyong hatid ng tagapagkasundo. At opo, dahil ito ay hope meeting at naniniwala ang komunidad na ito na ang Panginoong Jesucristo ang nag-iisang tagapagligtas, siya ang pastol ng kanyang mga tupa, siya rin ang nag-iisang pundasyon. At bilang isang tagapagligtas, meron po siyang ginawa upang ang Diyos at ang tao ay magkasundo. Yung dating alitan ng banal at makasalanan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, ito po ay naalis. Naalis po ang mga balakid, yung pong hindi maaaring pagsasama ng Diyos na banal at ang taong makasalanan ay nagamot sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo. Ganon din po naman, dahil sa Panginoong Jesucristo na nasa atin po mga buhay, kahit pa ang pinakamabibigat na mga suliranin ng tao ay napapaghilom sa pamamagitan ng banal na espiritong gumagawa sa atin. Maaari tayong magpatawad, maaari ngayon tayong umunawa, maaari tayong magkaroon ng karunungan sa mga pagpapasya kung paano tatratuhin kahit pa ang ating mga kaaway. Merong tagapagligtas, ang dakilang pastol. Siya ang tagapagkasundo at siya rin ang nag-iisa na pundasyon sa ating buhay na lumilikha ng kaibahan. Kaya nga po, ang pinakahamon na ito, ang pinagkaisa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay marapat na maging masigasig sa pagkakaisa para sa kanyang kaluwalhatian. Ibig pong sabihin, tayo na sa tulong ng Diyos ay naligtas. Sa biyaya ng Diyos ay naging malinis, tayo'y napatawad sa ating kasalanan, tayo'y niliwanagan at binigyan ng buhay na walang hanggan. Nagkakaisa po tayo. Dapat hanggang sa huli na luwalhatiin ng ating Panginoon. Siya ang ating nag-iisang mensahe. So nais ko pong tignan ang mga pundasyon na dala ng Panginoong Jesucristo sa kanyang naging pagkilos upang ipagkasundo ang Diyos at ang tao sa kanyang kapwa-tao. Doon po sa Efeso, Kabanatang 2, makikita po natin ang isang hindi na po naiiba sa atin. Lagi nating binabasa na bahagi po ng Efeso, ang mga talata po na ito. Nais ko pang basahin at makita natin yun pong mga paunang katotohanan na marahil ay alam na pero magandang ma-review po sa atin ngayong gabi. Mari po kayong sumabay sa akin pagbasa, habang tinitingnan natin mula dito po sa PowerPoint. Sabi po dito, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyong mga sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noon pang una upang gawin natin. Meron pong mga katotohanan na nais nating makita mula sa
bahaging ito. Mga paunang katotohanan sa gabing ito. Ano po? Una, hiwalay kay Kristo ang sino man, ano po, at siya po ay sa kanyang likas na kalalagayan ay patay. Pero nabigyang buhay lamang dahil sa Panginoong Hesus. Yun po ay katotohanan. Ang sabi po ng Biblia, patay, ano po, ang isang tao na hiwalay kay Kristo. Pag sinabi pong patay, walang buhay, wala pong magagawa, ano ho? Subalit, kapag siya po ay naging kay Kristo, naliwanagan ni Kristo, binigyang buhay ng banal na Espiritu, yun, nagiging buhay. At dahil po doon, nakatutugon sa pagkilos ng Diyos. At ito po, number 2, ay kaligtasan na hindi sa pamamagitan ng anumang mabuting gawa mula sa atin, kundi ito po ay nangyari dahil sa biyaya ng Diyos na atin pong pinanampalatayanan. Nahabag sa atin ng Diyos, kinahabagan niya tayo, minahal niya tayo, tinulungan niya na tayo, binuksan ang ating isipan, niliwanagan, inalis ang talukbong, nakakita ang ating mga espiritual na mga mata. At dahil doon, nabuhay tayo at ngayon, dahil sa Panginoong Hesukristo na nagbigay buhay sa atin sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus, tayo ay mayroong kakaibang relasyon sa Diyos. At bahagi ng relasyon na yon, yung ikatlo, hindi lamang niya tayo iniligtas sa atin pong mga kasalanan at tiyak na tayo ay paparusahan. Bawat araw, habang nabubuhay tayo sa mundo na ito, binabago po tayo ng ating Panginoong Hesus para gumawa tayo ng mabuti, parangalan ang kanyang pangalan, at yun ang matatawag na tunay na tagumpay sa buhay. Yun pong tayo ay nagiging kalugod-lugod sa kanya sa pamamagitan ng mabubuting gawa na dahil po sa kanyang pagkilos, ngayon nagagawa natin. Kasi nung patay po tayo, hindi natin magagawa. Kahit anong gawin natin, hindi nalulugod ang Diyos sapagkat wala tayong buhay mula sa Espiritu. Lahat po ay kulang, hindi tayo makapasa. Subalit ng ang Panginoong Hesukristo ay nasa atin na. Ano ho? Hindi natin hiling pero mabiyayang ipinagkaloob ng Diyos ang presensya ni Jesus sa atin na bago po tayo. At ngayon, maaari na malugod ang Diyos sa ating mga ginagawa. Dapat kasing maintindihan ng bawat isa sa atin yung ating kalalagayan na hiwalay tayo sa Diyos dahil sa kasalanan. Ito po yung binabanggit dito sa susunod na slide. Sabi po, dahil noong tayo po'y wala pa kay Kristo, hiwalay tayo sa Diyos, wala tayong magagawa upang makalapit sa Kanya. Lahat ng kaya nating gawin ay kulang at hindi tayo makakaabot sa Kanyang pamantayan. Kaya nga po dapat tayo ay maliwanagan ng Panginoon. Dapat tayo ay Kanyang tulungan. At ito po ang mensahe ng aklat ng Efeso, kung papaanong pinagpala ng Diyos ang isang taong makasalanan, kagaya po natin. At yun po yung gusto namin na palaging ipapahayag sa atin, makita natin ang isang bagong katatayo ang dulot ng pakikipag-isa sa Panginoong Jesus. Kaya po, gusto ko pong tingnan natin itong ikalawang bahagi ng chapter 2 ng Efeso at titignan po natin ngayon mula talatang 11 hanggang mga susunod na talata. Sa pagkakataong ito, gusto ko pong basahin yung verse 11 and verse 12. Matapos po yung chapter 2 verse 8 to 9 na nakita po natin hindi sa ating sarili mga gawa dahil tayo nga po ay patay at tayo po ngayon na meron ng bagong katatayuan ay dapat ma-appreciate natin. Ito po ang sabi pag pinagpatuloy ang pagbabasa. Sabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, alalahanin ninyo ang dati ninyong kalagayan. Kayo'y ipinanganak na mga hentil, hindi tuli, ang tawag sa inyo ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo naman ay tinatawag na mga tuli dahil sa ginagawa sa kanilang katawan. Nung panahong yon,
hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel at hindi saklaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayo sa mundo na walang pag-asa at walang Diyos. Alam po niyo, napakaganda po nung paglilinaw na yon. Sabi niya sa mga taga-Epeso, kayo'y mga hentil, kayo ay tinatawag ng mga Hudyo na dituli, ito namang mga Hudyo na nagmamalaki, yung tuli na ipinagmamalaki naman nila ay yung pagpupungos ng kanilang mga pisikal na katawan, pero ang totoo, hiwalay kayo kay Kristo. Hindi kayo bayang Israel. Okay? At yung mga pangako ng Diyos, hindi saklaw ang mga hentil. At tayong lahat ay tiyak na mapaparusahan dahil sa ating kasalanan. Walang pag-asa at walang Diyos. Subalit, tignan po natin ngayon, dahil sa Panginoong Hesukristo, paano po nagkaroon ng pagkakasundo? Paano naging maayos ang relasyon? Narito po ang pundasyon ng pagkakasundo. Una, dugo ni Kristo. Sabi doon sa verse 13, ano po? Ngunit ngayon, kaya mula po doon sa kalalagay na kayo'y patay, hindi tuli, hindi bayan, walang Diyos, walang pag-asa, sabi po ngayon ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, kayo na dati malayo, ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Dapat maintindihan po natin, dapat tayong maging basag kung papaano na dahil po sa Panginoong Hesukristo na kamatayan doon sa krus, yung pagtigis ng kanyang dugo, tayo po ay napalapit. Tayo po ay naging karapat-dapat. Subigaw ang ating Panginoong Hesukristo nung siya'y nakapako, mga huling salita nung siya'y nasa krus. Isa sa kanyang sigaw, bayad na, tetelestai, naganap na, tapos na. Yan po ay maikli, na mga pananalita. It is finished. Tapos na, bayad na, naganap na. Ano po yon? Meron ng pag-asa ang mga tao. Meron ng kaligtasan at yon ay sa pamamagitan lamang ng kanyang kamatayan doon sa krus. Pangalawa pong pundasyon ng pagkakasundo na ginawa ng ating Panginoong Hesus, hindi lamang yung kanyang dugo. Kasama po ng pagtigis ng kanyang dugo, meron na po ngayon tayo ng tinatawag na kapayapaan ni Kristo. Dati hindi tayo mapakali. Marami sa atin natatakot mamatay, natatakot magkaroon ng sakit, natatakot sa impyerno, natatakot na hindi makapasok sa langit. Ano pa po yun? Natatakot na maghirap. Ano po? Pero kapag nakita natin ang kabutihan ng Diyos na hindi ipinagkait ang kanyang bugtong na anak si Jesus, ito po ang ginawa ng Panginoong Hesukristo sa napundasyon ng pakikipagkasundo. Kapayapaan, at ang kapayapaan po na ito maging sa mga relasyon. Yun pong Hudyo at yung mga hentil na dati po ay magkaiba, ginawa pong iisa dahil sa Panginoong Hesus. Sabi sa verse 14, sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan. Pinag-isa niya ang mga Hudyo at ang mga hentil sa pamamagitan ng kanyang katawan, giniba niya ang pader ng alitan na naghihiwalay sa atin. Yung po mga Hudyo, galit sila sa mga hentil. Kasi ito pong mga Hudyo, sila po ay nabubuhay po na meron po silang pagmamalaki na sila po yung tinatawag na na bayan ng Diyos. Okay? At ito po mga Hudyo ay naniniwala na sila po ay pinili at sila po ay mga alipin ng tinatawag na kautusan. Kasi yung kautusan ay ibinigay sa kanila. Ito naman pong mga hentil, talagang hindi po nagpakahayag sa kanila ang Diyos, wala sa kanila yung revelation, namumuhay po sila bilang mga pagano. Sumasamba sila sa puno, sumasamba sila sa araw, sa buwan, at kung sino-sino mga Diyos-Diyosan
ang kanilang pinapanalanginan. Pareho pong makasalanan, pareho pong nag-iisip. Ano po? Na sila po ay merong sariling katuwiran, pero pareho silang malayo sa Diyos. Pero alam po ninyo, sa habag ng Panginoon, Hudyo man o Hentil, ngayon, maaaring mapalapit sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Hindi lamang namagitan si Jesus sa Diyos at sa tao. Dahil din po sa Panginoong Jesucristo, yung Hudyo at Hentil maaaring magkaisa. Kaya nga po, minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, patotoo natin, pagka minsan, ay naririnig natin ito, na meron tayong mga kapatid sa pananampalataya, kasama natin sa panalangin, kasama natin sa mga paglilingkod. Minsan napapaluha tayo. Mas mahal po natin, mas malalim ang ating pagmamahalan dahil kay Kristo na bumubuklod sa atin. Bakit? Kasi nga po, giniba ni Jesus ang pader ng alitan na naghihiwalay sa atin. Halimbawa po sa atin, kahit pa mga mahal natin sa buhay, tayo ba'y ipinapanalangin ng ating mga mahal sa buhay? Tayo ba ay tinuturuan na sinasabi nating mga barkada, mga kaibigan natin na makilala ang salita ng Diyos? Pero alam po nyo, yung mga mananampalataya, hindi man tayo magkakadugo. Handa tayong tumulong. Handa tayong magsakripisyo. At opo, meron handang mamatay para sa mga kapatid sa pananampalataya. Bakit? Sapagkat ang ating buklod ang Panginoong Jesus. At ito'y higit pa sa dugo ng tao sapagkat ang ating buklod ay ang dugo ng ating Panginoong Jesus. Pundasyon ng pagkakasundo na ginawa ng ating Panginoong Jesus, winakasan ni Kristo ang alitan. Hindi lamang po yung alitan ng Hudyo at yun pong alitan nila ng mga Hentil. Sabi nito sa chapter 2 verse 16, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang kanilang alitan, pinagkasundo sila sa Diyos, at pinagbuklod sa iisang katawan. Naayos po yung relasyon sa Diyos, naayos din ang relasyon sa isa't isa. Kaya nga po, ito yung tinitignan natin na pundasyong aral na atin pong pinanghahawakan. Kaya po sa Biblia, makikita po natin. Halimbawa, dito rin sa aklat ng Efeso, makikita po natin na kahit sa relasyon ng mag-asawa, ng mananampalataya, kapag parehong tunay na mananampalataya, mas magiging maayos ang pagsasama bilang mag-asawa. Ganon din po sa tahanan. Yung magulang at saka ang anak. Sinabihan ng mga anak, igalang ninyo ang inyong mga magulang. Ganon din naman ng mga magulang. Sinasabi, mga magulang, palakihin ninyo ang inyong mga anak sa aral ng Panginoon. Ganon din naman sa lugar ng pagtatrabaho kung mga empleyado ng mga mananampalataya, mga alipin. Sabi, paglingkuran ninyo yung inyong mga boss, yung inyong mga amo, tulad ng paglilingkod ninyo kay Kristo. At kung tayo naman ay mga employer o mga bossing, at may hawak tayo ng mga empleyado o meron tayong mga alipin, sabi ay, tratuhin natin ng tama dahil kay Kristo. Mayroon pong ginagawa ang Diyos na pagkilos at ang kanyang pagkilos ay makapangyarihan upang baguhin ang atin pong mga isinumpang kalalagayan. Tayo po'y kanyang nililiwanagan at tayo po'y binibigyan ng katagumpayan. At yun ang ating dinanais na makita, si Kristo sa atin pong mga buhay. Kaya nga po, Jesus is our strong tower. Next slide. Mahalaga po ang mga pundasyon na ito. Sabi po dun sa Aklat ng Kawikaan, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run. Ang Diyos po ang takbuhan natin. Sa napakarami nating mga tanong, kahinaan, at kinakaharap ng mga hamon at mga sitwasyon, pag tayo'y natatakot, nagugulumihanan, tumatakbo tayo sa isang matibay na sandigan. At ibinigay po, it was revealed, inihayag
yun po'y walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Hindi natin pinagtrabahuhan ni hindi natin hiningi, pero mabiyayang ibinigay ng Ama ang kanyang bugtong na anak. Kung kaya, Jesus is the important foundation, the most important foundation in the lives of people. Kaya nga po, para sa isang pamumuhay na meron pong katagumpayan at katatagan, napakahalaga ng mga pundasyon na ito. Una, a God-oriented foundation. Isa pong pundasyon na nagpapahalaga sa Diyos at sa kung sino siya. Kaya halimbawa po, tanong, lahat po marahil tayo may sambahayan. Ang Diyos po ba ang pundasyon ng atin pong mga sambahayan? Paano ang relasyon ng mag-asawa, ang relasyon ng magulang at anak? Talaga po bang ang inyo at aking sambahayan, kung ating susuriin, ay masasabing ang yaman ng sambahayan nito ay ang Diyos? Ang kagalakan ng sambahayan ito ay ang Diyos? Sa atin po mga pakikipagkaibigan, sa mga pagpasok natin sa mga relasyon, ano ho? Pakikipagkaibigan, relasyon, at kung ano-ano pa. Ang Diyos po ba ang pinaka-pundasyon na pinakamahalaga? Sabi po kasi doon sa Kawikaan 1:7, hindi maaaring ipagwalang-bahala ang Diyos. Hindi po pwede. May karapatan po siya. Siya yung ating manlilikha. Kaya sabi po, matalino yung tao na ang Diyos ay nangunguna sa kanya pong buhay. Sabi dito, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. Meron po mga pagkakaibigan, meron po mga relasyon na mabuhay ang mga pundasyon. Kaya hindi po magtatagumpay. Pero pag talagang nakilala ang ilaw, ang tagapagligtas, ang pastol, ang tinapay ng buhay, ang ilaw ng sanlibutan, ang pintuan ng mga tupa, ang puno ng ubas, na kapag tayo nakaupong sa kanya, tayo ay merong buhay na kakaiba. Mamumunga tayo ng sagana. Mababago po ang ating buhay sapagkat ang Panginoong Jesucristo ang nagdadala ng lahat ng ito. At pangalawa po, hindi lamang yung God-oriented na pundasyon. Sabi po dito, a goal-oriented foundation. Yung ating sambahayan, yung ating personal na buhay, yung pamilya natin, pakikipagkaibigan, ano po yung mga tulain? Ano pa yung ating mga ninanais? Ano po yung nagbibigay sa atin ng meaning sa lahat ng ating ginagawa? Meron po bang ano ang patutunguhan ng lahat ng ating mga pagpapagal? Yun po bang mga tudlain ay maganda? At meron po bang malinaw na patutunguhan yung ating mga hakbang ngayon sa ating pamumuhay sa mundo na ito? Alam po niyo, sabi ni Apostol Pablo doon sa Pilipos Kabanatang 3, mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Yan po, meron daw siyang layunin na nais niyang makamtan. Nililimot niya lahat, yon yung kanyang pundasyong tinitignan. Yun yung kanyang goal-oriented foundation. Napakahalaga. Ano daw po yun? Sinisikap na marating ang layuning nais na ito na makamtan. Ano yon? Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Meron na po bang nagtanong sa atin kung saan tayo papunta? Tinanong na ba natin yung ating mga anak, sa pamumuhay mo na yan, saan ka papunta? Sa kagalakan mo na yan, saan ka papunta? Sa tinitiis mo na yan, saan ka papunta? Sa trabaho mo na yan, saan ka papunta? Ano ang hatid sa iyo ng lahat ng ito? Sana po makita natin na kumikilos tayo para bigyan lugod ng Diyos at kumikilos tayo para sa isang makalangit
na tahanan. Pangatlo at panghuli, a grace-oriented foundation. Isa pong pundasyon na katangian ng ating Panginoong Hesus ang pagbibigay diin na lahat po ay sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Opo, gagawa tayo na may katapatan, susunod tayo sa Panginoon pero wala sa ating lakas. Kaya nga po lagi tayong nagpapakumbaba, Panginoon, ang aking kagalakan ay nasa iyong biyaya. Ang akin pong katagumpayan, nasa iyong biyaya. Ang aking kagalingan, ang lahat-lahat sa akin. Ang aking pinakananais. Ang aking mga takot, lahat, Panginoon, malulutas, mangyayari sa pamamagitan ng iyong biyaya lamang. Ito'y isang napakahalagang pundasyon na ibinibigay ng ating Panginoong Hesus sapagkat wala nang hihigit pa sa biyayang kaloob ng Diyos na Panginoong Jesucristo. Sabi po ni Apostol Pablo ay ganito, may karamdaman si Pablo meron siyang tiisin. Sabi po ni Pablo, 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit ganito ang kanyang sagot, ang kagandahang loob ko o ang biyaya ko, my grace is sufficient for you. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng kahinaan, mga pagkutya, kahirapan, pag-uusig, at kagipitan sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. Parang sinasabi po, I celebrate Christ. May pangyayari sa buhay ko, merong sitwasyon sa buhay ko, nabibigatan ako, nahihirapan ako, nalulungkot ako, but I celebrate the presence of Christ in my life. I celebrate the presence of Christ in my family, and that is His grace. Yun po ang aming dalangin. Isa pong pundasyon sa personal na buhay, sa ating sambahayan, sa ating komunidad, lahat ay bunga ng kung sino ang dakilang pastor. Ano yung kanyang magagawa at ano yung kanyang mga gagawin para sa atin. Dalangin po namin, makilala natin ang nag-iisang pag-asa na ito. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Awitin po natin ang ating tugong awit. Nagsusumamo, nagpapakumbaba. Jesus, kami patawarin sa aming sala, sa pagkakabahabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Likisin ang iyong pag-ibig, likisin ang iyong pagmamahal, Jesus.
Amen. Purihin po ang Panginoon sa mga katotohanan ng kanyang mga salita na napakinggan po natin sa gabing ito. Sa mga nagnanais po magpasalamat, mag-unmute lang po or mag-type po sa ating chat box or click niyo po ang raise hand button. Yan, maraming salamat po sa ating mga kapatid na nandito sa ating Google Meet. At syempre po yung mga kapatid din po natin na tumutok po sa ating FB Live. Yan, kung wala na po, tayo po ay mag-open cam para po sa ating picture taking. Okay po, bilang po ako ng 3. 1, 2, 3. Isa pa po. 1, 2, 3. Thank you po. See you po sa breakout sessions. God bless. Thank you. Maraming salamat po sa bawat isa. Thank you po. Salamat po. Salamat po sa inyong lahat.